Nagbibigay ka ba ng mabuting halimbawa sa iyong salita at gawa? Isang mabiyaya at puno ng pag-asang araw ng Lunes, Kapanalig, ika-28 ngayon ng Agosto. Ginugunitan natin si San Agustin, obispo at pantas ng simbahan. Isa siyang halimbawa ng taong binago ng Diyos mula sa makasalanang buhay dahil sa walang humpay na pagdarasal at pagsasakripisyo ng kanyang inang si Santa Monica. Kaya sa mga ina na may pinagdadaanan ngayon dahil sa mga anak na pasaway o sa ama na nagtataksil o palaaway, tularan ninyo ang pananalig at pagsasakripisyo ni Santa Monica na hindi sinukuang ipagdasal ang kanyang anak at nagtiwalang darating ang araw na babaguhin siya ng Diyos at ipinagkaloob ng Diyos ang taimtim na hangarin ng kanyang puso. Pasalamatan natin ang Diyos kay Santa Monica at kay San Agustin at sa tulong ng kanilang panalangin, hilingin nating maging totoo at kapanipaniwalang taga-akay tayo ng ating kapwa tungo sa Diyos. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul. Pakinggan na natin ang pagtuligsa ng Panginoong Hesus sa mga eskriba at mga pariseo dahil sila'y mapagpaimbabaw sa ating mabuting balita. Sinabi ni Jesus, "Kaya kawawa kayo, mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Isinara ninyo ang kaharian ng langit sa harap ng mga tao. Hindi kayo pumasok at hindi rin ninyo pinapasok ang mga makapapasok. Kawawa kayo, mga guro ng batas at mga pariseo, kayong mga mapagkunwari. Nililibot ninyo ang dagat at lupa para maghanap ng isang bagong tagapaniwala at pagkapaniwala niya, ginagawa ninyo siyang anak ng impyerno na mas masahol pa sa inyo. Kawawa kayong mga bulag na taga-akay. Sinasabi ninyong walang bisa kung sa templo nanunumpa, subalit may bisa kung sa ginto ng templo. Mga bulag at baliw, alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto sa templo o ang templong nagpapabanal sa gintong ito? Ang sabi ninyo'y walang bisa kung sa altar manunumpa, subalit may bisa kung sa handog na nasa altar. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang altar na nagpabanal sa handog? Ang manumpa sa ngalan ng altar ay dito at sa lahat ng narito nanunumpa. Ang sinumang sumumpa sa templo ay sumusumpa dito at sa Diyos na naninirahan sa templo. Ang sinumang manumpa sa ngalan ng langit ay sa trono ng Diyos at sa nakaupo rito nanunumpa." Pinagsabihan ni Jesus sa mga eskriba at pariseo, "Mga hipokrito, ayaw na nga ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos, hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop?" Tinawag sila ni Jesus na hipokrito o mapagpaimbabaw dahil bagaman alam nilang tama naman ang mga itinuturo ni Jesus sa mga tao, patuloy pa rin silang gumagawa ng mga maling balita, mailayo lamang ang mga tao kay Jesus. Bakit? Dahil ang totoo'y takot silang mawala sa kanila ang atensyon ng mga tao. Mga kapanalig, huwag nawa tayong matulad sa kanila. Usisain natin ang ipinakikita at ipinadaramang pananampalataya natin sa iba. Baka sa hangarin nating maging tapat sa Diyos ay nagiging mahigpit na tayo sa pagpapatupad nito at nakakalimutan na nating ang espiritu ng mga batas na ito'y pagmamahal at awa. Baka sa ating pagmamataas at pagmamagaling ay nailalayo na natin ang iba sa tunay na diwa ng ating pananampalataya. Manalangin tayo. O Diyos naming mapagmahal at maawain, turuan mo akong maging tulad mo, mapagmahal at maawain, sa lahat ng pagkakataon nang maging magandang halimbawa ako sa aking kapwa. Amen. Mga kapanalig, support Pauline's online ministry. Subscribe, like, and follow us on Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok, Spotify, Google, and Apple Podcast. Maraming salamat po.
at sa lahat na nagme-message sa amin na humihingi ng panalangin para sa iba't ibang intensyon. Asahan po ninyong ipinagdarasal namin sa Diyos ang inyong mga kahilingan. Ito po muli si Sister Lines ng Daughters of St. Paul na nagpapaalalang manatiling mabuti at kumakapit sa tama sa gitna ng kasamaang sumusubok sa ating pananampalataya.